Jesus tonight. Let's pray in our hearts today. Truly, oh God, there's nothing we want more but you. I need you more than yesterday. I need you more.
Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na tayo ay muli magkakasama-sama sa pananalangin. Kumusta na po ang bawat isa? Sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay nais ko magsimula sa kwento sapagkat ang word na aking share ay na-receive ko po sa Panginoon sa aking pananalangin para sa aming lupa doon sa indang kung ano ang kalooban ng Diyos na gawin para dito. Kasi po kami ay may maliit na lupa na nagmula po sa aming mga lolo, nalipat sa tatay ko at ngayon po ay sa amin ng magkakapatid. Ang lupang ito ay medyo matagal nang hindi nakukultivate kasi po yung tatay ko ay na-focus na yung mga 3 years niya doon sa pag-aalaga noong lupa ng kapatid niya. Ito yung tinaniman niya, inayos niya, at yung lupa na talagang parte niya sa amin ay hindi niya naasikaso nitong mga nagdaang panahon. Pero ang lupa pong ito ay may mga tanim na kaya lang mga puno siya. At isang dahilan kung bakit hindi na rin nakakapagtanim ng mga regular na mga gulay at yung mas mapapakinabangan ay dahil daw po marami ng area sa lupang yon na nakakanlungan ng mga puno at dahil din doon sa hindi ito na cultivate ng ilang panahon ay medyo matigas na yung lupa. At ang isa pang nagiging problema doon sa lugar namin sa lupang yon ay kung magtatanim ay kulang na o walang malapit na source ng tubig para sa mga tanim. At ang isa pa ay wala siyang right of way. Malayo po siya sa kalye. So ito yung mga problema ng lupa namin. Kaya ilang linggo ko itong pinapag-pray sa Panginoon. At ito nga pong word na aking isi-share ngayon ay ito yung na-receive kong word na binigay ng Lord sa akin para doon sa lupa. Makikita po ito sa Jeremiah 4:3 at natuwa ako sa Panginoon dahil ang Lord ay specific kung magsalita. Ang sabi niya dito ay ganito ang sabi ni Yahweh sa mga taga Juda at Jerusalem. Bungkalin ninyo ang lupa na malao ng di tinatamnan. Huwag ninyong ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan. Verse 4, tuplin ninyo ang inyong tipan at italaga sa paglilingkod sa akin ang inyong buhay. So ito po yung word na na-receive ko sa Panginoon. At paano ba natin ito i-apply ngayon sa atin bilang mga Christian o bilang mga taga-JGIA? Ang title po nito ay groundbreaking kasi po sa English translation nito ay doon sa NIV ang sabi doon ay break up unplowed ground. So doon ko po nakuha yung title na groundbreaking. Kapag sinabi pong groundbreaking ay ito ay madalas na ginagawa halimbawa magpapatayo ka ng bahay o building, parang ginagawa itong ceremony na magpapakita na meron kang pasisimulan na itatayo. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay nais ng Diyos na tayo ay, bagamat sabi nga nararanasan natin ngayon yung hirap ng buhay, yung pandemic, parang pati yung pag-share ng gospel ay natigil. Pero mga kapatid, ito ay season ng groundbreaking, new season na makapag-start muli tayo na talagang unang-una yung ating puso, yun ang ipabreak muna natin sa ating Panginoon. Maaring sa panahong napatigil tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay nawala na yung passion at compassion. Ipa-break natin muli sa Panginoon yung ating puso. At kumpara ko nga doon sa aming lupa na matagal lang napatiwangwang, ito ay tumigas na at mahirap ng pagtaniman. So ang unang hakbang para
makapagtanim sa natural ay i-cultivate muna yung lupa. Sabi nga nung kapatid ko ay baka kailang i-bulldozer daw o araruhin. Ganon din mga kapatid, baka ang ating mga puso ay kailangan talagang mabungkal maigi ngayon. Season para bungkalin natin, season para makapanalangin tayo ng passion at compassion sa Panginoon para magawa natin ang gospel at masamantala natin ang pagkakataong ito na talagang ma-share ang mabuting balita. Sabi doon sa verse 4 ay tupdin ninyo ang inyong tipan, mga kapatid. Yung vision na tinanggap natin sa Panginoon, ang John 15:16, ay tipan natin sa ating Panginoon. Pangako natin yan. Nung maging bahagi tayo ng JG, ay nag-enter tayo into a covenant with God sa vision na tayo ay hahayo, tayo ay mamumunga, at ang ating mga bunga ay mananatili. Yan ang tipan natin sa ating Panginoon, mga kapatid. At napapanahon din ang talagang pagsunod sa Panginoon. Kasi nga, in season or out of season ay panahon pa rin para tumugon tayo sa sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay humayo at mamunga. Doon po sa nagiging problema ng lupa namin, sabi nga po ng kapatid ko ay yun nga, mahirap dahil malayo sa tubig, pero yung pong lupa namin ay napapalibutan ng kung tawagin namin ay ilat. Yung pong ilat ay parang maliit na sapa. Pero dahil po nga, lalo ngayon sa panahon natin na nagbabago ang climate, nagkaroon ng climate change, marami rin na mga bukal ng lupa, bukal ng tubig na natutuyuan. At isa po yung lugar namin doon sa malapit sa bukid, bagamat yung lupa namin ay napapaligiran nito ay wala po, dried yung mga bukal. At so sa aking pananalangin po para doon sa aming lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon yung Isaiah 43, 19. Nasabi doon, ang Diyos ay magpapabukal ng batisan kahit sa disyerto. So mga kapatid, may bagong season tayong nilalakaran sa ating vision. Nawa ay tanggapin natin yung ibinibigay sa atin ngayon ng Panginoon na kasariwaan para ma-share natin ang vision. Yung kauhawan, talagang magpapuno tayo ng refreshing, magpapuno tayo sa Panginoon ng bagong sigla para ma-share natin ang gospel. Hindi maging problema yung pandemic para mamatay yung ating desire na i-share ang gospel, kundi talagang muli manariwa sa atin yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. So sa akin nga pong pananalangin doon sa aming lupa ay ibinigay ito sa akin ng Panginoon na nagbibigay siya ng pag-asa na maging yung mga tuyong batisan, mga tuyong source ng tubig ay kaya muling pabukalin ng Panginoon. At ini-enforce ko talaga yan sa Panginoon na Lord, pabukalin mo yung malalapit na source ng tubig doon sa taniman upang ito ay talagang mapakinabangan at para doon sa aming mga itatanim na halaman. Ganon din mga kapatid, panalangin natin ngayon na talagang tayo ay punuin ng Diyos, ma-refresh muli, mapuno tayo ng compassion, ng desire na nagmumula sa Panginoon na ma-share natin ang gospel. Ang espiritu ng katamlayan, espiritu ng katamaran ay muli natin isurrender natin yan sa Panginoon at tayo ay muling magpagamit sa ating Diyos. Mga kapatid, ang isa pang nagiging problema
ng lupa namin doon sa Indang ay wala siyang right of way. So, bago ka makarating doon sa lupa namin ay maraming lupa ang dadaanan mo na pagmamay-ari ng iba-ibang mga tao. At dahil po yung mga iba-ibang taong original na may-ari ng lupa ay iba na ngayon kasi nabebenta sa ibang tao, kumbaga hindi na siya original na taga doon sa amin. Kaya mahigpit sila. Hindi ka basta makakadaan. So, nagiging problema namin ay right of way. So, sa aking pananalangin doon sa aming lupa, ay binigay nga sa akin itong Isaiah 43, verse 19, na sinabi ng Lord na siya ay gagawa ng daan sa ilang. Kaya praise the Lord, mga kapatid. Paano natin to i-apply sa atin ngayon? Gumawa na ng Panginoon sa atin ng daan. Yang pandemic na yan, bagamat parang nakikita natin ay imposibleng ma-share ang gospel, naging posible, naging daan yan para ma-share natin ang gospel. Nagkaroon tayo ng broadcast, nagkaroon tayo ng ginagamit natin yung ating mga Facebook, ginagamit natin yung lahat ng source na meron tayo ngayon through internet para ma-share ang gospel. So nagbukas na ang Panginoon ng daan sa atin para ma-share natin ang mabuting balita at mangyari na malakaran natin ang ating vision. Sa Mateo 13, mga kapatid, simula sa verse 3 hanggang sa pababa ay kinuwento doon yung 4 na klase ng lupa na nahasikan ng butil. Ang una ay yung naihasik doon sa tabi ng daan, na pangalawa ay yung naihasik sa batuhan, pangatlo sa dawagan, at pang-apat ay sa matabang lupa. So, paano natin ito i-apply sa atin ngayon, mga kapatid, sa ating pagtanggap sa vision? Kasi tayo muna ngayon tayo muna yung patuloy nating itama ang ating puso patungkol sa vision. Ang vision ba ay natanim na sa puso mo? Alam ko, narinig na natin ang vision. Patuloy natin yung ipinapahayag. Patuloy natin naririnig lagi yan. Paging sa ating mga broadcast at sa mga Sunday service, kahit sa ating cell group ay pinupush tayo sa vision. Sa John 15:16. Ang unang lupa na nabanggit ay yung sa tabing daan. Pag natanim sa tabing daan ay nawawala agad, naihasik pero may umagaw. Mga kapatid, yung vision na natanim sa ating puso ay may umagaw na. Nawala na ba ito sa puso natin? O mababaw lang ang pagkatanim kaya nawala na? Pangalawa ay natanim ba sa batuhan yung vision na narinig mo? Na oo, tuwang-tuwa ka, naririnig mo ang vision. Pero may mga persecution ba na dumating sa buhay mo na tumigil ka na sa paggawa sa vision? O ang vision ay naitanim sa dawagan. Dawagan ay nagpapakita ng kondisyon ng puso na may ma-cares of this world at may nakapokus ka sa yaman o sa mga kaabalahan, sabihin natin kaabalahan ng mundo. Ganito ba yung kalagayan ng vision sa puso mo? Tinanggap mo ito pero dawagan ay yung maraming nakakasiksik, maraming nakakaagaw sa attention mo sa vision. Maaring cares of this world at maaring mga kaabalahan na meron ng mundong ito, kaya hindi tayo nakakasunod sa vision.
O ang vision ba na binigay sa atin ng Panginoon ay natanim na talaga sa matabang lupa o sa matabang puso natin? Ito ba ay namumunga na ng 30, ng 60, ng 100, mga kapatid? Hallelujah! Kung ang vision ay ganito na ang nangyayari sa atin, namumunga na ng sagana ang vision na tinanggap natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba? Sa ganitong paraan natin napaparangalan ng Ama. Makikita po natin yan sa John 17. Na kapag tayo ay namumunga ng sagana. Mga kapatid, patuloy nating ipa-cultivate ang ating puso sa ating Panginoon. Patuloy nating hayaan na sa ating pananalangin ay mapalambot ng Panginoon ang ating puso. Kaya kasi hindi magiging bubunga yung anumang salita na nahasik sa ating puso kapag meron pang may mga bato-bato pa dyan, may mga damo pa dyan. Sa natural pong pagbubungkal ng lupa o prepare ng lupa para pagtaniman, ito'y inaararo. At sa pag-aararo niyan, talagang lumalabas kung may mga nadadaanan pa mga bato, mga damo, yan ay natatanggal, lumulutang, inaalis, naaalis sa pag-aararo. Kaya mga kapatid, patuloy natin ipabungkal ang ating lupa, ang ating puso sa ating Panginoon. Patanggal natin ang anumang mga hadlang dyan upang malayang maitanim ng malalim sa puso natin ang vision. At kung magkaganon mga kapatid, kapag natanim ng malalim sa puso natin ang vision, talagang hiningi natin sa Panginoon na kakayahan na ito'y magawa, umaksyon tayo according to our faith, tayo ay mamumunga ng sagana. Kalooban ng Panginoon mga kapatid sa atin yan na tayo ay makapamunga ng sagana. Ipabreak natin yung ating puso sa Panginoon. Hingin natin talaga ang pagkilos ng Lord sa ating puso ngayon. Hallelujah, O God, hallelujah. Mga kapatid, yung vision ay kagaya ng lupa ay natinanggap namin sa aming mga magulang. Ito'y mana. Mana natin sa Lord, portion natin sa Lord. Itong vision na ito yung nakikita ng Lord na magiging tayo, gagawin natin na ang JG ay hahayo, mamumunga ng sagana. Vision ng Lord sa atin yan, pamana sa atin ng Panginoon yan. Na nalulungkot po ako doon sa aming lupa kasi kaya nga po dumating talaga ako sa pananalangin kung ano ang gagawin dito kasi natigil na talaga siyang taniman. Kumbaga naipasa siya sa tatay ko. Yung tatay ko nagtanim sa sandali lang panahon hanggang sa kumbaga konti lang ang naging gain. Baga hindi masyadong naging productive yung lupang yon. At ngayong wala na yung aming mga magulang, kamamatay lang po ng tatay ko, ay ngayong kami na parang sinasabi ko na ganun pa rin ba ang mangyayari na ipasa ng magulang ng tatay ko sa kanya hanggang sa papasa lang sa amin na oo nga may lupa pero walang ani, baga walang bunga, hindi productive. So mga kapatid, meron tayong vision. Ibinigay sa atin yan ng Panginoon at ipinapamuhay yan ng ating mga leaders. Sinisikap nila na i-push tayo sa vision. Tanggapin natin yan bilang generation ngayon. Tanggapin natin yung vision na yan. Ipamuhay natin yan mga kapatid at talagang sikapin natin na maging productive tayo, na gumagawa tayo sa vision ngayon.
talagang sinisikap natin na makaani, yung profit na gusto ng Lord na ating makuha sa vision na ito, di ba? Ang vision na yan ay may kalakip, mga kapatid, na pangako. Ang sabi, di ba, sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili, humirang sa inyo upang kayo humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano man ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, mayroong profit sa vision. Mayroong bunga ang vision. Kaya tanggapin natin yan at talagang yung product o yung produce, yung gain, yung profit na nais ng Lord na maranasan natin through obedience sa vision ay talagang maranasan natin, mga kapatid. I really long for that, mga kapatid, na talagang sa aking paghayo, pamumunga, pananatili nawa talaga nung mga ibinubunga, ay makita ko talaga yung produce, makita ko talaga yung ani, yung balik nito, sapagkat ito naman talaga yung gustong-gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya niya tayo binigyan ng vision na lalakaran. Kasi through this, gusto niya na tayo ay mapagpala. Yung lupa na meron kami, hindi lang naman to, ayoko talaga na mangyari na lupa lang ito, na masabi lang na meron kaming lupa. Gusto ko talaga makita na namumunga, merong maraming tanim na namumunga, napapakinabangan. Ganon, mga kapatid, yung vision na binigay sa atin ng Lord. Gusto ng Lord na tayo ang makinabang sa vision na yan. Tayo ang managana, tayong lahat sa pamamagitan ng vision na binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Na tayo, mga taga-JG, walang naghihirap, walang masasabi natin na mahirap ang buhay. Kasi lahat-lahat tayo ay gumagawa sa vision at lahat-lahat tayo ay napapagpala ng ating Panginoon. Gustong-gusto ng Lord na mangyari yan sa atin, na lahat tayo ay mapagpala sa pamamagitan ng vision. So, mga kapatid, patuloy natin i-prepare ang ating heart para tanggapin natin ang vision, ipamuhay natin, lakaran natin yan, at sa pamamagitan ng paglakad natin dyan ay maging productive talaga tayo, makita ng mundo, maging mga kakilala natin, kamag-anak natin, na tayo ay napagpapala ng Diyos dahil sumusunod tayo sa vision. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Gustong-gusto niya mangyari yan sa atin, mga kapatid. Na sa pagtupad natin sa ating covenant sa Lord, vision sa Lord, ay napagpapala tayo ng ating Panginoon. Ang Lord ay gumagawa ng daan, mga kaparaanan, maaring di naman natin, kahit sa pandemic na yan, sa unang tingin natin parang negatibo yan, pero positibo yan. Paraan ng Lord dyan para makagawa tayo sa vision. At ang pandemic na yan, nakita natin naman, di ba? Source din na na-refresh tayo ng Panginoon, na napatibay niya tayo sa kanyang presence. So, nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay sa ikabubuti natin, mga kapatid. Ang nais lang ng Lord ay talagang ibigay natin yung ating puso sa Kanya sa anumang nangyayari. Bigay natin ang puso sa Kanya, puso natin, at hindi nawawala yung ating focus sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Mga kapatid, nawa ay napagpala kayo ng a short exhortation kung ito, at nawa ay makatulong ito para uminit tayo sa vision at makita natin ano ba yung ating mga dapat ipag-pray patungkol sa vision.
na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God, mga kapatid. Sa Diyos lamang talaga ang papuri. God bless you po. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon na talagang mabuti ka sa amin. You are always reminding us, O God, ng aming purpose. Salamat po, Panginoon, na lagi kang may ibinibigay sa aming salita upang pagtibayin kami sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Purihin ka talaga, O God. Dalayan ko na ang mga salitang ito ay makatulong po sa aming pananalangin. Yung illustration na ginamit ko ay mas makadagdag ng yung ma-imagine namin, mas maintindihan namin yung nais mo talaga na ipakita sa amin, Lord. Hallelujah, O God. Panginoon, talagang huwag po kami mag-settle for less, Lord. Tulungan mo kami to really ask for more, Panginoon. There is more na gagawin ka sa amin with regards sa vision, Panginoon, ng Iglesia. And as we pray pa sa mga darating na minuto, samahan mo po kami. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na maglilid sa aming prayer sa gabi ito. Pagpalain po ang buong JGIA, Panginoon. Hallelujah. Magmula sa aming mga leaders, O God, may mga elders, mga cell leaders, magsama-sama po kami, Panginoon, sa pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Magandang hapon po, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya at proteksyon na binibigay niyo po sa bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito at muli kaming nakapagsama-sama upang makapag-aral ng inyong salita, O Lord. Salamat, Lord God, sa salita mo na patuloy na nagre-remind at patuloy na nagpapalakas sa amin sa mundong ito upang malaman namin kung ano at paano namin gagawin at lalakaran ang plano nyo sa buhay namin, O God. Ngayon po, Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming mga pamilya. Ang bawat pamilya sa JGIA Main, Noveleta, Tanza, Rosario at Calle Marino. Dalangin po namin, Lord, na pagpalain niyo po ang aming mga pamilya sa aming mga pangangailangang pinansyal at espiritual, O God. Na ang sambahayan po namin ay hindi maghirap, bagkus pagpapalain mo pa, Lord, ng higit sa pinapanalangin namin sa inyo, O God. Dinadalangin ko din po na muli niyo pong i-align ang aming pamilya sa inyong vision, O God, na kami po ay mag-focus muli sa inyong magandang plano sa buhay namin, O Lord. Tulungan niyo po ang pamilya namin na malakaran po namin ang kalooban mo, O Diyos. Isingin niyo po ang aming mga puso at isipan sa mga kasinungalingang pinapakita sa amin ng kalaban, O God. Bagkus kami po ay manatiling magtiwala at manampalataya sa inyo, Lord, sa kabila ng mga problemang pinagdadaanan namin, O God. I pray, Lord, na paglalimin niyo po ang pananampalataya ng aming mga pamilya, O God, kagaya, Lord, ng sinabi mo sa Matthew na ang isang tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato, na dumaan man, Lord, ang matitinding bagyo ng problema sa pamilya namin, ay kami ay mananatiling nakatayo dahil kami ay may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, O Lord God. Tinataas po namin sa inyo ang aming family altar, Panginoon, ang family altar ng bawat pamilya, O God, naway magpatuloy po ito sa aming mga tahanan, O Lord,
at hindi po namin ito makalimutan at hindi po namin ito pagsawaan, O God. I pray, Lord, na maging lifestyle na po ito ng bawat pamilya, na magkaroon kami ng oras na sama-sama para sa inyo, O God. Dinadalangin din po namin ng mga pamilya na hindi pa nakakapag-family altar. I pray, O God, na tulungan mo po silang ma-establish ito sa kanilang mga tahanan, O Lord God. Ikaw, Lord, yung gumawa ng way upang maging close pa po nila ang bawat isa, Panginoon, at maging close pa po namin kayo, O God, at lubos pa namin kayong makilala, Panginoon, O God. Naway, maging kalakasan po namin ang bawat isa, Panginoon, at kapag kami, Lord, ay nangihina, kami po ay magpapalakasan, Panginoon, sa inyo, at hindi, Lord, kami naghihilahan pababa, Panginoon, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na talagang ma-exercise po namin ito sa araw-araw, Panginoon, O God, sa aming mga bahay, Panginoon, O God, Lord, kahit nasa work kami, kahit nasa online class kami, Panginoon, O God. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging priority talaga ito ng pamilya namin, ang mag-quiet time, Panginoon, ang mag-worship, Panginoon, ang manalangin sa inyo, O God, sa kabila, Lord, ng kabisihan, Panginoon, na binibigay sa amin at in-offer, Panginoon, ng mundong ito, O God. Lord, siniselyuhan po namin ng inyong banal na dugo ang mga panalangin ito, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang katulad at napakagandang plano, O God, sa buhay, Panginoon namin, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, wala po kaming masayang pamilya, wala po kaming napagpalang pamilya, Panginoon, kundi dahil sa inyo, Lord Jesus, O God. Lord, hindi po enough yung adjectives para i-describe kung gaano kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan, Panginoon, at sa katapatan mo, Lord God, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo po lahat ng pasasalamat, sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon, O God. Sa iyo po lahat ng pagsamba, Panginoon, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, purihin ka, sambahin ka, mabuting Diyos, tapat na Diyos, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy po namin itinata sa iyo ang bawat mga taga-Jejia, mga anak na pinili mo para maglingkod sa iyo. Palad kami dahil ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah. Panginoon, alam mo ang sitwasyon o nangyayari sa aming bansa. Gamitin mo ang pagkakataon na ito para mga tao ay hanapin ka, para sila ay maligtas. Malalaman nilang katotohanan at ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa kanila. Panginoon, sabi mo sa Isaiah 43:18-19, huwag na niyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na gagawin ko. Ito'y nangyayari na at nakita na ninyo. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Panginoon, maaring sa panahon namin ngayon na may pandemic, yung imposible sa amin ay posible sa iyo. Hallelujah. Yung matitigas na puso ay kaya mong palambutin. Yung mga hindi paligtas ay ililigtas mo. Magkakaroon sila ng pananampalataya sa iyo. Panginoon, magpakilala ka sa kanila, gaya ng pagpapakilala mo sa amin, kung paano ka namin nakilala at kung paano ka namin tinanggap, yung magandang regalong pinagkaloob mo sa amin. I pray na ang bawat mamayang Pilipino ay maliligtas in the name of Jesus. Tatanggapin ka at gagawin ka nilang Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, sa panahon ito, tulungan mo kami na hindi kami titingin sa sitwasyon o kalagayan ng aming bansa, kundi titingin kami sa magagawa mo at ipagkatiwala namin sa lahat ang aming gagawin. Panginoon, sa aming paghayo o pagsishare ng iyong gospel, samahan mo kami, patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo, na hindi kami manawa, mapagod, o manlamig.
sa aming paglilingkod sa buhay na Diyos. Panginoon, kung bibigyan ka lang nila ng chance na kilalanin, mamamangha at hahanga sila gaya ng paghanga at pagkamangha namin sa iyo. Dahil kaya mo silang baguhin, gaya ng kung paano mo kami binago. Panginoon, maraming salamat dahil kahit may pandemic, hindi mo kami pinagkulang, sapat ang biyaya mo sa amin. Nakaranas man kami ng lockdown, gumawa ka ng paraan para hindi mag-lockdown ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng social media. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw ng aming buhay. Andyan palagi yung biyaya mo at pabor, awat kahabagan, pag-iingat at paggabay, blessing after blessing. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Hallelujah, Lord God, aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan, sa kadakilaan, sa katapatan mo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, O God. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala mo, O Diyos, sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, O God. Lord, marami pong salamat sa mga salita mo, O Diyos, na patuloy, O Diyos, ibinibigay mo sa amin, Panginoon, O God. Lord, purihin ka, O Diyos, sambahin, dakilain ka. Hallelujah, hallelujah, Lord God. O aming amang Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, ang aming mga personal na buhay, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, O God, na patuloy kang mangusap, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang mataas, mahayag, matanyag, maparangalan, Panginoon, O God. Patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming mga personal na buhay. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon, O God. Lord, sa aming paghayo, Panginoon, sa aming pag-share ng iyong salita, Panginoon, O God. Bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, ng katapangan, Panginoon, O God. Lord, ng karunungan, Panginoon, O God, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Alisin mo po yung takot, Panginoon, O God, at pag-aalinlangan sa aming mga puso at isipan, Panginoon, O God, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, simula nung ikaw ay aming tanggapin, Panginoon, kalakip po ito, O Diyos, na ibahagi namin yung kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, O God. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, humihingi po ako, Lord, in behalf, Panginoon, O God, ng aming kongregasyon, ng aming iglesia, Panginoon, at ng aming mga personal na buhay. Humihingi po ako, Lord, ng kapatawaran, Panginoon. Kung hindi po kami nakasunod sa iyo, hindi po namin nagawa, Panginoon, O God, ang area ng evangelism, Panginoon, ang pag-share ng gospel, O Diyos, dahil kami ay natakot, naduwag, Panginoon, kami ay tinamad, Panginoon, O God, patawarin mo kami, Panginoon, palinisin mo kami, O Diyos, at hugasan ng iyong banal na dugo, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil binigyan mo pa kami, Panginoon, ng chance, Panginoon, ng time, Panginoon, upang kami ay magbahagi, kami ay humayo, Panginoon, O God, sa pangalan ni Jesus, O Lord. Panginoon, O God, alain mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami ay tapat na maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O Lord God. And I pray, Panginoon, O God, tulungan mo kaming manalangin, Panginoon, O God, sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos, in the name of Jesus, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, talagang ang mga tigang na lupa, Panginoon, O God, ay lalambot, Panginoon, O God, at ang mga binhi na maihahasik dito, O Diyos, ay tutubo, mamumunga, at ang bunga ay mananatiling tapat, Panginoon, O God. Lord, I pray, Panginoon, O God, in the name of Jesus, Panginoon, na patuloy po naming maintindihan at maunawaan yung vision mo, Panginoon, na ibinigay sa amin, Panginoon, O God, in the name of Jesus, Panginoon. O Lord, hallelujah, sa aming paghayo, sa
sa aming paglakad, Panginoon. O God, Ikaw ang aming kasama, Ikaw ang maitaas, Ikaw ang maparangalan, Panginoon, O God. O Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon, O God, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kaming sumunod, humakbang sa iyo, Panginoon, O God, sa nais mo, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa aming mga personal, Panginoon, O God, na revelation, Panginoon, O God, tungkol sa evangelism. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po namin ito, O Diyos. Masunod namin, Panginoon, O God, nang may katapangan, Panginoon, O God, in the name of Jesus, nang may karunungan at katalinuhan. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, O God, ang aming buhay, ang aming paglilingkod, Panginoon, O God. Lord, wala po kaming ibang ninanais, kundi ang gusto naming maglingkod sa iyo ng may katapatan, ng may buong puso, Panginoon, O Lord God. Tulungan mo kaming magkaisa, Panginoon, O Lord God, sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, O God. Purihin, sambahin at dakilain ka, Panginoon, O God. Lord, sa aming paghayo, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ikaw talaga ang kasama namin, Panginoon, at ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa, Panginoon, O Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin, sambahin at dakilain ka, Panginoon, O Lord God. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Panginoon, narito kami nagpapakumbaba bilang iyong iglesia, lumalapit sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa naming kasalanan, O Diyos. Lord, tumitingin ka sa aming mga puso. Patawarin mo kami kung naging matigas na ang aming mga puso, kung ito'y napuno ng takot, ng pag-aalala, ng cares of this world, kung wala ng pag-iyak, O Diyos, ang aming mga puso, lalo na sa mga kaluluwa. Create in us a clean heart and renew right spirit within us, O God. Lord, circumcise our hearts, O God. Dumating kami sa tunay na pagsisisi, O Diyos. I-restore mo kaming muli sa iyong presensya, Panginoon, o aming Ama, O God. Lord, talaga nga pong tulungan mo kami, Lord, kaya nabungkalin namin muli ang mga napabayaan na mga lupa, O God. Napabayaan namin ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, kaya na maghahas kami muli ng iyong katwiran, sa gayon kami iaani ng pagpapala, O Diyos. Lord, ito yung panahon to seek you first, O Lord God. To seek you, O God, hanggang dumating yung righteousness sa amin, O God. Lord, tulungan mo kami na sikapin namin na makilala ka palalo, O Lord God, dahil tiyak naman natutugon ka, Panginoon, Lord God, tulad ng pagdating lagi ng umaga, pagdating ng ulan na dumidilig sa kaparangan, Panginoon, Lord God. Sigurado ka, Panginoon, na nasasagot, O God. Lord, in the name of Jesus, Lord, dalhin mo tulong kami, O Lord God, sa pananalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging deeply rooted kami sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Lord, we ask for the former and the latter rain, O Lord God. Pour out, O Lord God, the life-giving and refreshing rain. Sa gayon, Panginoon, yung seed of faith, the seed of life, O Lord God, will grow and bear fruit, O God, in the name of Jesus. And ito yung kalooban mo, ito yung pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Kami ay humayo, magbunga at manatili ang aming bunga, Lord. Patuloy kaming magpalakas sa iyong mga pangako, that as we sow in tears, O God, we will reap in joy, O God. Hallelujah, Panginoon. Dahil yung mga pangako mo din, Panginoon, na hanggang sa dulo ng daigdig kami ay sasamahan mo, Panginoon. At ibinigay mo na ang iyong banal na spirito sa amin. Kami pinaspos mo na, pinunuan mo na ng iyong kapangyarihan, Panginoon, O God. Lord, sa lahat ng gagawin namin, kami magtatagumpay dahil ikaw yung aming kasakasama, na ang laban namin, Panginoon, ay laban mo, Lord God. At ikaw, Lord of the harvest, is with us, O Lord God. Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon, and you will never ever fail us, O God. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. You have given us the victory, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, O Lord God, ng
ng harvest na to, Lord God. Thank you, Lord. Ngayon palang kiniklaim namin, Panginoon, anumang apakan ng aming mga paa ay inaangkin namin na po ito, Lord God. Lord, sa Cavite City, sa Noveleta, sa Rosario, sa Tansa, O God, in the name of Jesus, O Lord God. At ngayon palang, Panginoon, inaalay na po namin yung mga fresh fruits namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the fruitfulness, O Lord God, na ibinigay mo na po sa amin, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa new season, Lord God, na binibigay mo sa amin ngayon, Lord God. At Lord, ito na po yung panahon na talagang kami aani ng masagana, Panginoon, Lord God. At babalik kami sa iyo, O Lord God, na may katagumpayan, na may magalak sa mga puso namin, O Lord God. Pupunuin mo kami, Panginoon, Lord God, ng mga kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, Lord God. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, lahat ng kapurihan, katagumpayan, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.